So yun po mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po ang... J. Guevara TV nga po pala isang reactor sa mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas at isang defender ng Tito B, Ken Joey. At ng legit Dabarkads. Hello. So ayun, ito na naman sila eh. Pag-usapan natin ngayon, itong si... ba't bigla akong dumigay? Excuse me hindi ko kagustuhan yun. Biglang lumabas eh. Oh, excuse me po sa mga nanonood dyan. Ito po, pag-usapan natin. No, itong sinasabi nila na kailangan na naman daw ipatawag ng MTRCB or ni Ma'am Lala Soto si Henyo Master Joey De Leon dahil na naman po dito sa sa kanyang below the belt na joke. Below the belt na naman daw. So isang channel po, isang channel ng isang video na bibigyan natin ng reaction mapatungkol dito. At eto si Willie Revillame ay nagmura or minura or nagmura sa telebisyon. Nakaano na ba ngayon si Willie Revillame? Nakaano na siya sa... Hindi ko alam Pero mukhang bago lang kasi parang 2 days ago lang tong post ng vlogger na to. So syempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At syempre mega love shoutout dyan sa patuloy na yung mga dyan, TBJ Forever INC. Yan, at pakipollow na rin po ang aking Facebook page sa J. Guevara 18 nga po pala nakalimutan. Guys, medyo paus tayo ngayon Oh. Ano nga kaboses ko na si Renz Berano eh. Kapag ang puso'y di sana'y mag-isa. So, diba? Kaboses ko na eh. Tsaka si yung kumanta ng Larawang Kupas. Sa isang larawang kupas ay aking nasilayang muli. Ang noon ay ngayon ay lumipas. Tama ba? Namamaos tayo kasi nag-concert ako sa Araneta nung nakaraan. Siyempre marami tayong mga gigs. Wow! What the gigs? So ito, simulan natin kay Will Revillame. Bali 2 days ago tong post na to. Tong vlogger na to. Ewan ko sino to. Wala akong pakialam dyan. Wala lang, nakikigamit lang ako ng video. Kaya ang daming galit sa akin Wala nang promote, inaaway ko pa. Kaya yung ibang mga yung mga voiceover na mga vlogger, hindi nila ako ano sa mga vlog nila kasi galit na galit. Wala daw promotion, wala daw credit. Bala kayo sa buhay niyo. So ito, panoorin natin to. Okay. Video ni Willie Revillame na minura ang DJ, muling nag-viral. Muling nag-viral. Ang TV host na si Willie Revillame matapos lumabas ang video na kung saan muling umani na matinding batikos ang veteran host matapos murahin ito ang DJ. Nangyari ang insidente sa episode ng dati niyang show sa Kapuso Network na Tutok to Win. Matagal na pala to eh. Clip, makikita ang feel ni Willie Revillame habang kinakanta ang Bakit Ngayon Ka Lang ni Ogie Alcacid at Regine Velasquez. Pero sa halip na background music na nagpapalakpak ang audience ang ipatugtog ng DJ, ang sound effect na boo ang napindot nito. Kaya naman, nangangalaitin nga sa galit si Willie Revillame sa DJ dahil nga sa... Kahit di naman ako siguro. Bakit? Ngayon, anong buga ko? Dahil nga sa matinding Ulitin natin, ang ganda.
Ano to mura eh? Anong bugago? Tanga, sabi niya. Love trip to ah. Ngayon ko lang napanood to ah. Kahit ako magagalit ako eh. Dapat ganito eh. Oh. Halimbawa ako si Willie ah. Bakit ngayon ka lang? O gano'n, dapat ganun yung sound effects. Dapat ganun yung sound effects. Hindi. Pagkanta kasi ganito yung sound effects yo. Bakit ngayon ka lang? Kahit di naman ako, magagalit ako nun. Bakit ganun naman? Pero bakit mo gago? Ang lutong nung mura ni Willie eh, no? So, panoorin natin, tuloy natin. ng DJ, ang sound effect na boo ang napindot nito. Napakinggan nyo ah. Kaya naman, nangangalala siya sa galit si Willie Revillame sa DJ dahil nga sa ginawa nito. Hindi naman. Anong bugago? Ay! Ngayon ko lang napanood yung video na yan. Grabe, laugh trip eh, no? Bakit mo gago? Ay, sakit ng panga ko. Wala lang ako boses, ang sakit pa ng panga ko. Ano mo? Gago! Sira ulo din yung DJ, pero siguro hindi naman sinasadya din, pero mapapamura ka nga talaga. Dahil nga sa matinding galit, tila nga nakalimutan ni Willie Revillame na naka-on pa ang kanyang microphone. At live pa rin sila sa national TV, kaya naman rinig na rinig ng mga netizens ang kanyang mura. Tanggal yun. Nang mapagtantong naka-live sila, agad na tinanggal ni Willie Revillame ang kanyang mic. Pero, base sa pagbuka ng kanyang bibig, maririnig nga na nagpapaulan siya ng masasakit na salita sa DJ. Samantala, maraming ang mga netizens ang nadismaya sa ginawa ni Willie. Habang ang ilang netizens nga ay nagsasabing matagal na nilang alam na masama ang ugali ni Willie Revillame sa likod ng kamera. Ayon pa nga sa kanila, nagpapanggap lang umano si Willie Revillame na may malasakit sa mga mahihirap. Ngunit, sa totoong buhay ay grabe umano ito mang maliit sa iba. Narito nga ang ilan sa komento ng netizens. Anila, Alam niyo mga kadabarkads, no, mga kabiyaya, lahat naman ng tao may ugali talaga. Hindi ko siya kinakampihan si Willie Alam ko naman talaga na medyo may attitude si Willie. Tsaka mga kadabarkads, noon pa man, ito si Willie Revillame, nakikitaan talaga na natin to ng attitude. Pero kung sa mga ganong dahilan, yung kumakanta ka nga tapos buyong na map, kahit naman sino mo talaga magagalit doon. Biro mo, feel mo yung kanta tapos imbis na palakpak na ganyan, na yung nangyari ganito. So, di ba? Hindi, may lahat naman ito ay ano ko naman kayo. Lahat naman ng tayo may attitude. Ako meron. Kahit naman sino dyan. Yung mga pare nga, may mga attitude dyan eh. Hindi naman perfecto yan eh. Diba? Hindi naman perfecto. Walang mga perfecto na mga na tao. Pero itong si Willie, kahit pa paano, marami na rin ito natulungan. Hindi naman may kakait natin yun, no? Kahit na may lumalabas na may pagkamasama nga talaga ugali nito, no, ni Willie Revillame. Pero yung isipin nyo, lahat naman ng tao at may mas masama pa kay Willie. Hindi ko sa akin nakakampihan ng gusto si Willie Revillame, pero isipin nyo na lang yung mga nagagawa niya rito sa Pilipinas. Pero mali pa rin yung sa mali. Namumurahin mo yung isang tao.
Mali yun, oo. Siguro na ano lang siya, nagulat na lang din at baka tanggal na rin yung DJ na yun. Alam niyo naman yan si Willie kapag salita ng ano yun, tanggal ka talaga dyan. So tuloy natin yung video, tuloy natin. Tinabangan niya ang mic niya, pero kitang-kita sa bunganga niya ang pagmumura. Nakakaawa talaga ang taong ito. Sa dami ng struggle sa buhay, hindi na niya nagawang labanan ang lahat ng iyon. Mahirap talaga maging amo ang isang perfectionist na may pagka-narcissist. Konting bagay, ayan mura at kahiya na abutin mo. Nag-work ako dati sa Will Tower. Sabi ng iba, masungit daw talaga yan pag may nagawa ka pag mali. At nakita niya, tanggal ka talaga agad. Grabe naman trumato sa tao niya. Kung umasta, parang nabili na niya pati kaluluwa ng tao. Kung nagkamali, sana kausapin ng mahinahon at huwag ipahiya sa harap ng kamera. Matindi pa, minura pa. Ganyan talaga ang ugali ni Willie. Perfectionist talaga yan. Ipapahiya ka talaga niyan kapag patanga-tanga ka sa trabaho mo. So yun So doon, ayun na nga sinabi ko sa inyo. Lahat naman ng tao may ugali, lahat yan may mga attitude. So kanya-kanya attitude lang yan. So yung attitude ni Willie ay iba. Tsaka kahit naman kasi mga magagalit dun, nakakahiya rin naman kasi yun. Napahiya din kasi dun si Willie dun sa kumakanta siya sa tapos biglang imbis na palakpak buyong napindot. Katulad niyan. Dapat tawa yung mapipindot ko, ang napindot ko hello. Saka malay nyo, yung playmaker ka ba yan? Magkatabi yung palakpak tapos yung yun yung napindot. Hindi rin natin alam, no? So, yan na natin yan. So, dito tayo mapunta. Ito, bagong-bago. No, ito kasi parang luma na kasi itong kay Willie na to eh. Kasi, diba wala na siya sa GMA? So, late lang siguro nagbigay ng reaction to. Parang yung kakilala kong vlogger to Nag-reaction video, late na. Oo, nag-late na siya. So, dito tayo kay kinakalat ng mga sub-sub daliri. Yung isang joke ni Henyo Master mapatungkol sa gera sa Israel. Na ginawa daw joke ni Henyo Master at ngayon, asawa ni ngayon. Hindi ngayon, pinupush po nila or parang pag gusto ng mga sub-sub daliri followers or gusto ng It's Showtime followers na aksyonan ito ni Ma'am Lala Soto. Walang niya kayo kung makapag-utos kayo na aksyonan ni Ma'am Lala Soto. Pero kayo nga kung balahurain nyo si Ma'am Lala Soto, wagas, di ba? Tapos ngayon, kung makapag-utos kayo, wagas Alam nyo sino kayo, mga inayupak kayo Okay, wait lang, hanapin lang natin yung dinownload na ito. Panoorin natin to mga kadabarkads, mukhang malupiton to, no? So, tong vlogger na to, ay vlogger to ng It's Showtime. So, natural, nakakampi at kakampi to. At kung ano yung masisilip, hindi to si Smigol, Iba to, hindi to si Smigol. Hindi si Smigol yan, So, ito yung video, panoorin natin. Tangke, galing sa Israel. Usap-usapan ngayon ang naging biro ni Henyo Master Joey De Leon sa kamakailang episode ng EAT. Ito ay matapos gawing biro ni Sir Joey De Leon ang gera na nagaganap ngayon sa Israel at Palestine. Sa latest episode nga ng EAT sa Sugod Bahay segment ay nagbigay ng ayuda si Jose at Wally sa isang dapper can. Okay? Kasama sa mga ayuda na binigay ng dalawa ay ang isang tangke ng gasol na galing sa kanilang bagong sponsor.
Habang pinapaliwanag ni na Jose at Wally ang tamang paggamit ng tangke, Oh. dito na nga sumabat si Henyo Master ng isa na namang insensitibo na biro. Ayon kay Bobo. Sira ulo. Tanga. Lahat na, nasa iyo na. Insensitibong joke daw yun. Ano ba yung nandun? Diba, tangke? So ang ginawa lang na inyo, Master, ikinonect niya yung salitang tangke na doon sa tangke di gera sa Israel. Ano sasabihin nyo? Pinagtatawanan na naman ni Henyo Master yung gera doon, ganun. Alam nyo, pwede nyo sanang sitahin, no? Ito pwede nyo sanang sitahin si Henyo Master kung sakaling sinabi ni Henyo Master na, Hoy, Jose, eto, tangke. Gamitin nyo pang ito yung ginagamit na pangpatay dun sa mga tao dun sa Israel. Ang linaw naman ng joke, dagdag ko pa yan, tangke, galing sa Israel. Anong masama dun? Mahep kayo, makagawa lang talaga kayo ng sa Tito Vic and Joey, no? Ang init nyo kay Henyo Master. Kay Joey De Leon, ba't ang init nyo? Anak ng teteng. Yung sige, pagkumparahin natin. Batayin nyo i-content yung sinabi ni Tiangami. Gusto nyo ba marinig kung ano yung sinabi ni Tiangami, ha? Okay. Okay. Ha? Narinig niyo ba yung sinabi ni Tiangami na puke sa Showtime? Baka hindi niyo pa naririnig yung puke. Pokemon. iPhone. iPhone yun, iPhone. Yung ginulat siya ni Bong tapos napasigaw siya ng iPhone. Santado itong mga vlogger talaga na Showtime, no? Palibasa malalakas loob, puro boses lang. Kahit na kayo ang mukha. Yung si Smigol, stress na. Tapos dumagdag ka pa Stariray. Charot sa Stariray, ha? Insensitibong joke. Bobo ka ba? Alam mo ba yung salitang insensitibo? Hindi mo alam, itanong mo kay Soriano. Kung nabubuhay lang si Sir Eli ngayon, binatukan ka nun. Ay mo, tanga-tanga nito. Hindi naman insensitibo yung joke ni Joey De Leon na yun. Ang daming tulonggis na vlogger, no? Ang daming talaga, promise. Lalo na yung Iskonian vlogger, mga tulonggis lahat. Mga TPNC vlogger, ang tutulonggis. Wala pang ligo. Naalala ko doon sa wala ligo, De Leon, may idadagdag ako dyan, tangke ng Israel. Halos natahimik nga ang lahat ng tao sa studio. Maging ang mga Di nga. host sa naging biro na ito. Nanonood ako dyan, hindi naman eh. Ang co-host nito na si Alan Kay ay napatapik na lamang kay Joey. Hindi kasi lingid sa kaalaman ng lahat na maraming inosenteng bata ang nadadamay sa gera na meron ang Bakit? Kagustuhan ba ni Henyo Master yon? Kagustuhan ni Joey De Leon na yung gera doon sa Israel? Tsaka yung tangke, ano naman Ano ba sinabi? Idagdag ko pa yung tangke sa Israel. O ano naman? Anong connect nun? May masama doon? So kasalanan na pala ni Henyo Master lahat ng nangyari dito sa mundo. Parang Joey. May sinatawag niya sa amin ni Utol Crisulo. Pare. Parang Joey. Paano ba yan? Lahat na lang ng kasalanan dito ata sa mundo gusto isisi sa'yo. Anong gagawin natin? Parang ultimo siguro pagbara ng inidoro sa kanila, sisisi sa'yo .
Ultimong pagbara doon ng lababo nila, sa'yo isisisi. O baka mamaya mag-joke si Henyo Master. Oh, idagdag ko po dyan sa yung baradong lababo. Oh, sakto, yung mga Sup-Sup Daliri followers, may mga baradong lababo. So, magagalit kayo kay Henyo Master. Kasi sinabi niyo yung baradong lababo na yun. Ang kikitid ng utak nyo. Nakakatawa lang mo, mga Dabarkads. Mga supporters ng Showtime, mang bubobo. Tatanga. Saan pupunta mga utak nyo? Tutulonggis nyo? Dahil sa totoo lang, ang tutulonggis nyo. Ano mo masama doon na? Oh, Jose, dagdag ko pa yung tangke de gera sa Israel. Anong connect doon? Wala, buti sana kung sinabi na inyo, Master, na oh, Jose, dagdag ko pa yung mga patay doon sa Israel. Doon kayo dapat mag-react. Hindi yung, walang yata, tangke de gera lang, igiiyakan na kayo. Ay. Di mo alam kung nasan mga utak nito mga to, no? May mga utak pa ba kayo? Baka katulad yan ni Banat Bay, pagbukas mo ng ulo, may alien sa loob. Anak ng Kurimaw. Anak ng Plies kayo na may 13 paa. Nakita na kayo nun, Plies, ng anak. Tuloy natin. Israel at Palestine. Kaya naman ang gawing biro ang tangke na ginamit sa gera ng Israel ay hindi kaaya-aya at isang insensitibong biro. Bobo ka lang. Samantala, dahil dito ay muling kinall out ng netizens si MTRCB Chairwoman Lala Soto. Anila ay dapat aksyonan ng nasabing ahensya ang biro na ito ni Joey De Leon. Lalo na at napapanahon ang issue na ginamit ng veteranong komedyante sa kanyang insensitive joke. Isa pa ay baka isipin na lang ng mga batang nanonood na isang biro lamang ang paggamit ng tangke sa gera. Gayunpaman wala pang tugon si Henyo Master Joey De Leon hinggil sa pag-call out sa kanya ng netizens. Maging si Lala Soto ay wala pang nilalabas na pahayag ukol sa balitang ito. Di naman sila mga bobo eh. Naubo tuloy ako. May tanong ako, ma. Nako, eto na singit natin si Ebro. Kung bobo, bisa sumasakit na lang talaga ulo ko sa mga vlogger na yan. Ano yun, napaka-kapiranggot. Isipin nyo, ito, pagkumparain natin. Sino dapat? Alam ko na. Alam ko na kung bakit pumuputak tong mga vlogger ng It's Showtime ngayon. Kasi mukhang nanganganib na naman ng It's Showtime na mapatawa ng 12-day suspension dahil sa sinabi ni siyang amin na puke sa sagwa, no? Dahil sa sinabi ni Chang Ami sa It's Showtime na puke. Kaya pala ginagawa nyo ng issue si Joey De Leon ngayon. Alam ko na, gets ko na. Para mabaling yung issue ni Chang Ami kay Joey De Leon. Ang galing palakpakan. Hindi lang kayo tanga, matalino din kayo, ha. O kahit pa paano, matalino kayo dahil para malihis yung issue kay Chang Ami, ginawan nyo ng controversial yung ginawa, yung sinabi ni Master na kahit wala naman talagang masama dun. O sige, isipin nyo, tangke de gera sa Israel versus puke. Anong mas masama? Sige nga, mag-isip nga kayo. Anak ng teteng tong mga to. May masyadong binigdil yung tangke sa Israel dahil maraming namatay dun. So, kasalanan ba ni Henyo Master maraming namatay dun? Lahat dun, wala kang masisisi dun. Kahit ultimong presidente ng Israel, hindi mo pwedeng sisihin dun. Ay yung sinabi ni Chang Ami na naka-live on air ang It's Showtime na nagsalita siya ng puke.
Ng ari ng babae, nagsalita siya ng ari ng babae. Oh. Okay ba 'yan? O baka gusto yung papanood ko pa. Inak ng teting kayo. Alam ko na strategy nyo ngayon. Alam nyo, eto napapansin ko lang sa It's Showtime vlogger sa It's Showtime followers kada may pagkakamali ang It's Showtime, naghahanap kayo ng issue sa EAT Biri mo, ang tagal na niyang video na yan. Halos nakaraang linggo pa yung video ni Henyo Master Joey De Leon sa EAT, sa TV5. Pero yung kay Tiangami nung nakaraang araw lang yung ginulat siya ni Bong Navarro, sabi niya puke. Ikaw ba naman magsasalita ka sa live nung kahit sasabihin mo na mamali-mali ka? Edi wag ka mag-host. Alam mo palang mali-mali ka, edi wag ka mag-host. Tsaka ito pa, alam naman nila Vice Ganda, Bong Navarro, lahat ng mga staff doon, lahat ng artista sa It's Showtime na mali-mali si Tiangami. Bakit nila ginugulat? Bakit nila kailangan gulatin? Alam naman nila mga mali-mali may pagkakataon na pwede pang magmura yan. May mga pagkakataon na mga pagsalitayan ng bastos. Anong nasabi ni Tiangami dun sa It's Showtime, 'di ba? Ari ng babae. Ngayon pagkumparahin nyo yung sinabi ni Tiangami tsaka yung sinabi ni Joey De Leon, ni Sir Joey De Leon na inyo master. Anong mas masama? Sige nga, magbotohan nga tayo kung hindi kayo mga tanga. Ang tatanga nyo. Sorry po sorry sa mga dyan baka na-open yung iba dyan dahil nagmumura ako. Pasensya na kayo, nakakainis lang kasi. Kada may pagkakamali, kada may maling ginagawa ang It's Showtime, hanap sila ng masisilip na buta sa EAT. Gawain na nila yun. Ang best na nila ginawa yun Bakit yung sa icing? Anong kinumpara nila doon? Yung kay Jose Manalo, yung racism. Yung blackout. Yung pagmumura ni yung sinabing vibrator ni Kim, yung mga finger ni Bong Navarro. Anong ginano nila doon? Yung kay Wally, yung pagmumura ni Wally. Yung icing, ganun din. Kada may magagawa ang It's Showtime na kagaguhan, sinisilipan nyo yung EAT. Para nga naman, pag pinatawag ni Ma'am Lala Soto ang It's Showtime at hindi pinatawag ang EAT, sasabihin nyo na naman, bias. Pag sinabi halimbawa, pinatawag ni Ma'am Lala Soto ang It's Showtime na naman dahil doon sa sinabi ni Tiangami. Tapos sisilipin na naman ng Sub Daliri followers. Bakit hindi nyo pinatawag si Joey De Leon? Bakit hindi nyo pinapatawag ang EAT? Bakit hindi nyo sinususpinde? Yun ang ginagawa nila. So ngayon, gets na namin kayo. Tutulonggis nito. Dapat lang talaga na magsama kayo dyan sa isang network. Dyan lang talaga dapat kayo manood. Sa GMA. Naubo pa ako. Dahil nagsama-sama lahat ng tulonggis Tingnan mo, yung supporters ng Fake Bulaga, tapos supporters na It's Showtime, nagsama-sama, magkakamuka. Isa ugali, isa utak. Ba't palakpak? Lahat nga dyan, baril Diba? Buisit yung mga, nagigigil ako Igupin ko kaya itong mga to, tapos buga ko sa Mount Everest. Kaya dun sa Bulkang Mayon. So mga Dabarkads, pasensya na ako kayo, medyo na-high blood ako. Sorry po sa mga nasabi dyan. Yung mga anak nyo dyan, ilagay nyo, ibarandal nyo dun sa gilid.
Huwag niyong papanoorin ng vlog ko, ha? Doon niyo lang yan sa gilid ilagay. O, anak, o. Doon ka sa gilid doon banda. Huwag kang manood ng video ni J. Guevara, ha? O, ganon. O, paknubay sa mga matatandang ukluban. O, ne, patnubay sa mga patnubay ng magulang ang kailangan. Oh, ngayon masasabi ko naman sa It's Showtime followers, paknubay. Paknubay sa mga supporters ng It's Showtime ng mga ukluban. Ay. So yung mga Dappercats, anong masasabi nyo sa issue na to? I-comment nyo lang po dyan. And syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and God bless and peace! Peace! Peace-peacein mo mukha mo. Bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. J. Guevara, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi. Sila ang nandyan